Papa Dudut. Naniniwala ba kayo sa kasabihang the best way to a man's heart is through his stomach? Ako kasi ay oo, Papa Dudut. Kung hindi nyo na maitatanong ay masarap kasi ako magluto. Sa katunayan, ako ang tagaluto sa family gatherings namin at outing ng mga barkada at kaibigan ko. Kahit sa opisina, luto ko yung paborito ng mga katrabaho ko. Pero hindi ako professional chef kasi malayo doon ang profesyon ko. Pero bago ang lahat ay magpapakilala muna ako sa inyo, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Imelda. 38 years old, HR manager sa isang private company dito sa Cubao. Bali 15 years na rin ako sa pinapasukan kong trabaho. Nagsimula po ako bilang HR assistant noong 23 years old ako. Tapos dahil sa dedikasyon at pagsisikap, ay unti-unti akong umangat sa posisyon ko. Masasabi ko na bagaman malayo sa pagluluto, ang naging trabaho ko ay masaya naman ako sa ginagawa ko. Pero sabi nga nila kung swerte sa career ang isang babae ay siya namang malas niya sa love life. Ganon kasi ako. Minsan napapatanong ako kung bakit hindi pwedeng maging swerte ako sa dalawang bagay na yon. Kasi sa pagkakaalam ko ay wala naman akong inaapakang tao, Papa Dudut. Ang pogi naman ito. Oh, ito pa. Ang ganda ng abs. Oy, Ay, anak na. ng pating. Hindi ako anak ng pating, ha? Nay naman. Bakit kasi kayo nang gugulat? Hindi kaya. Ikaw lang yung magugulatin dyan eh. Kapi ka kasi ng kape. Tigilan mo na yon, di ka na bumabata. Alam niyo naman na gasolina ko yung kape. Kung wala yun, hindi ako makakapag-function ng maayos sa trabaho ko. Kaya hayaan niyo na, Nay. Tsaka sobra kayo sa hindi na ako bumabata, 37 pa lang naman po ako. Kahit na, malapit ka na rin mag-40. Huwag niyo na pong ipaalala, Nay. May iba po tayo. May kailangan po ba kayo? Wala naman. Pero itatanong ko lang kung hindi mo ba lalabasin dun yung mag-ama mo. Bakit po? May problema ba? Wala. Pero ayaw mo bang makipag-bonding sa kanila? May dalang cake saka ice cream yung mister mo. Paborito mo pa yung flavor. Sabi niya tawagin daw kita at yayain kumain kasama nila doon. Ayaw ko, Nay. Diet ako ngayon. Baka bigla akong tumaba sa pa-cake at ice cream niya eh. Sa inyo na lang po ng mga bata yun. Kawawa naman yung asawa mo. Binili niya pa yata yun para sa'yo. Nay, hiwalay na po kami. Kaya wag niyo na po siyang tawagin na asawa ko. Kasal pa rin kayo sa mata ng Diyos at sa batas ng tao. Huwag mo sanang kalimutan yon. Hindi ko naman po kinakalimutan yun eh, pero ilang beses ko pa bang uulit-ulitin na hindi ko na siya mahal. Nahiwalay na kami. At meron na lang kaming maayos na turingan para sa mga bata. Okay na po kami sa ganun, Nay. Kaya sana wag niyo na pong ipagpilitan na magbalikan kami. Kung makapagsalita ka, parang ang dali lang sa'yong itapon yung kasal nyo Hindi po ako yung una nagtapon ng kasal namin. Kasi nung nawalan siya ng oras sa amin ng mga bata, parang kinalimutan na rin niya na may asawa at mga anak siya. Tsaka bago naman ako sumuko sa relasyon namin, nagtiis ako. Kaya hindi niyo ako pwedeng sisihin kung bakit nasira ang pamilya namin. Kahit man lang baalang-alang sa mga bata, hindi mo na ba talaga mabibigyan ng pagkakataon yung asawa mo? Hindi ko na nga po siya asawa. Hindi na asawa ang turing ko sa kanya at hindi rin po yung sagot sa tanong niyo. Kasi may iba ka na, ganun ba? Nay naman! Paano niya po nasabi yan? Kakaiba yung ngiti mo dyan sa cellphone mo Pagkalapad-lapad na kulang na lang mapunit yung pisngi mo. Tapos kinikilig ka pa, nakala mo dalaga ka pa. Ano naman pong masama kung ngumiti ako sa kakiligin? Pangdalaga lang po ba yun? Oo, kaya dapat umasal ka ng naaayon sa edad mo. Nay naman bakit ba hindi na lang kayo maging masaya para sa akin? Sakali nga meron na akong iba. Paano ako magiging masaya? Kakahiwalay niyo pa lang ng asawa mo tapos may iba ka na kagad.
Ano na lang iisipin ng mga tao, ha? Nanangaliwa ka? Hay, Imelda naman. Pambihira. Pati ba naman yung iisipin ng iba, problema nyo pa? Marami na nga tayong problema. Huwag mo kong sagutin ng ganyan. Ang akin lang, umayos ka nga. Baka nakakalimutan mo di ka na dalaga. May mga anak ka na. Ngayon, kung ayaw mo na sa asawa mo, aba, huwag ka naman munang maghanap ng iba. Intindihin mo muna yung mga anak mo kasi kailangan ka nila. Kita mo yung panganay mo? Laging hinahanap sa akin yung daddy nila. Hindi ko naman masagot ng derechahan at sabihin hiwalay na kayong mag-asawa kasi paano ko naman sasabihin yon? Sige nga. Inuunti-unti ko naman pong ipaliwanag sa mga anak ko yung sitwasyon. Pero bigyan niyo pa po ako ng time na eh. Salamat po kasi na-appreciate ko yung pagtingin-tingin niyo sa mga anak ko. Kailangan naman pabayaan ko yung mga bata, apo ko rin sila. Ayun na nga, Nay. Thank you po talaga kasi nandyan kayo. Ay, walang anuman. Pero ayus-ayusin mo nga yung buhay mo. Tigilan mo yung kaka-cellphone mo at lumabas ka doon para makipag-banding sa pamilya mo. Kahit hiwalay na kayong mag-asawa, kailangan pa rin maramdaman ng mga anak nyo na meron silang mga magulang. Sige po, Nay. Lalabas na po. Hiwalay na kami ng ex-husband ko. Ako ang nawala ng gana kasi wala na siyang panahon sa amin ng mga anak niya. Bank manager ang dati kong asawa at katulad ko ay sub-sub din siya sa trabaho. Kaya lang ay nasobrahan naman siya dahil halos doon na siya tumira sa opisina nila. At kahit weekend o holiday ay inuuwi niya sa bahay ang trabaho niya. Siyempre babae ako. May pangangailangan ako sa asawa ko pero hindi na niya maibigay dahil lagi siyang pagod at walang gana. Nung una ay pinagpapasensyahan ko siya at inuunawa. Pero habang tumatagal, ay unti-unti na ako nawawala ng pagmamahal sa kanya. Ganon pala yon kapag ikaw na lang yung laging umiintindi, no? Darating yung punto na magsasawa ka na lamang at mapapagod. Kaya naman sinabi ko sa kanya na gusto ko nang makipaghiwalay. Tutol siya at sinabi niyang ayusin namin ang aming relasyon. Dahil nga kasal kami pero ako na rin yung kusang umayaw, Papa Dudut. Ang totoo ay meron na akong nagugustuhan sa opisina namin. At yon ay ang katrabaho kong si Darwin na mas bata sa akin ng 10 taon. Ako ang nag-interview sa kanya noong nag-apply siya sa opisina namin bilang accounting assistant. 4 na taon pa lang siya sa trabaho pero kinakikitaan na agad siya ng mga big boss ng angking galing. Sa mga ginagawa niya kaya naman hindi katakataka na paborito siya at na-promote pa. Ako ang nag-aasikaso ng promotion at evaluation ni Darwin. At alam ko sa puso ko na deserving siya kasi masipag naman siyang empleyado. Bukod doon ay mabait din siya at gwapo. Hindi ko na lamang namalaya na pasimple na pala akong kinikilig. Kapag hiningitian niya ako o di kaya ay binabate sa tuwing magkakasalubong kami sa hallway. Pakiramdam ko noon ay bumalik ako sa pagiging dalaga, Papa Dudut. Sarap naman itong carbonara mo, ma'am. Mukhang mapaparami kain ko, ha. Baka maubos ko na to. Okay lang naman na ubusin mo kasi para sa'yo talaga yan. Talaga? Ang swerte ko naman. Alam niyo bang paborito ko to? Hindi, ngayon ko lang nalaman. Sakto pala kasi specialty ko yan at yan talagang niluto ko ngayong birthday mo. Paano niyo po nalaman na birthday ko? Tinatanong pa ba yun? Siyempre, nasa HR ako, kaya malalaman ko talaga. Ay, oo nga pala. Kamuntik ko nang makalimutan. Bakit? Hindi mo ba pinagsasabi na birthday mo ngayon? Hindi eh. Di kasi ako sanay na binabati. Hindi ko alam yung isasagot. Kahit pagpapasalamat kasi, parang ang awkward. Eh di hindi pala kita pwedeng batiin ngayon kasi hindi ka sanay. Hala, pwede nyo naman akong batiin. Pero wag nyo lang isisigaw. Mapagbiro ka rin pala, no? Pero ayun nga, gusto ko lang sabihin na happy birthday, Darwin. Thank you, ma'am. Yung totoo, kayo pa lang talaga yung bumati sa akin.
Hindi ka ba binati ng family mo? Hindi pa eh. Busy siguro sila o nakalimutan nila. Pero ayos lang naman sa akin. Kasi kaunti lang naman nakakaalam ng birthday ko. Kasama na po kayo doon. Thank you ulit sa greetings, ma'am. Saka rito sa pa-carbonara. Grabe, ang sarap talaga. Walang anuman. Actually, hindi lang naman yan yung kaya kong lutuin eh. Marami pang iba. Gusto mo ba dalhan kita bukas? Ayos lang po ba? Kasi nahihiya ako. Bakit ka naman mahihiya? Ako yung nag-alok. Tsaka oo, ayos lang. Hindi kasi ako bumibili ng pagkain sa labas dahil kaya ko naman magluto para sa sarili ko. Madalas may sobra naman kaya dadalhan na lang kita. Makakatipid ka pa sa pagbili-bili ng ulam sa labas. Nakikita kasi kita na dumadaan dun sa may karinderya bago mag-time in. Hindi naman sa sinisiraan ko yung negosyo nila pero nakabili na ako ron at ilang beses nang sumakit yung tiyan ko. Pero matagal na yun. Doon na ako nag-decide na ako na lang magluluto ng baon ko. Ikaw ba? Hindi ka pa naman sinasakitan ng tiyan? Hindi pa naman. Mabuti kung ganun, pero dadalan pa rin kita ng ulam. At pang merienda na rin. Pero nakakahiya pa rin kasi. Kasi hindi naman tayo close. Hindi naman sa ganun. Thankful naman ako kasi may isang tao na nagmamalasakit sa akin. Pero ayun lang talaga. Parang kailangan may gawin akong kapalit ng pagiging mabait niyo sa akin. Hindi naman ako humihingi ng kapalit kaya wala kang kailangan gawin. Ay, meron pala. Ano yun? Tanggapin mo, tsaka kainin yung mga pagkain na ibibigay ko. Para hindi ako magtampo. Yun lang pala. Siyempre walang masasayang sa mga pagkain ibibigay mo. Lalo na lahat masasarap. Actually, ako rin masarap. Ha? May sinabi ka ba? Sabi ko, ubusin mo na yan. Tapos anong gusto mong lutuin ko bukas? Baka kasi may request ka. Naku, wala naman akong request. Bahala na kayo kung ano yung dadalhin nyo. O sige, ano na lang yung paborito mong ulam? Marami. Ewan ko ba pero pakiramdam ko ay bumalik ako sa pagkadalaga tuwing kausap ko si Darwin Papadudut. Hindi niya kasi pinaparamdam sa akin na mas matanda ako sa kanya. Kumbaga para lamang kaming magkaedad kaya naman hindi ako naiilang sa kanya. Simula nga noon ay napadalas na yung pagdadala ko ng paborito niyang carbonara. Sinasamahan ko pa ng garlic bread at fried chicken. Minsan naman ay mga paborito niyang ulam tulad ng adobo, afritada at minudo ang dinadala ko sa kanya. Natutuwa kasi ako na panoorin siya habang kumakain at sarap na sarap sa mga luto ko. Doon na nga kami lalong naging malapit sa isa't isa ni Darwin Papadudut. Umabot na rin kami sa point na nagte-text and call na kami sa gabi dahil wala namang kaming time makapagkwentuhan ng matagal sa trabaho. Maliban na lamang kung lunch break. Masasabi ko na doon ko siya lalong nakilala. Nalaman ko na solo living lang pala siya at nagrenta ng apartment sa 15th Avenue. Umanga rin ako sa kanya kasi sinusuportahan niya ang pag-aaral ng dalawa niyang kapatid na nasa high school at college. Papadudot, hindi nga nagtagal ay nagkapalagayang loob na nga kami ni Darwin. At mas lalo pang naging malalim ang aming pagsasamahan. Ang aming pagkakaibigang dalawa, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa loob ng 2 linggong pag-uusap namin ni Darwin, ay nahulog na ako sa kanya, Papadudut. Sigurado kung gusto ko na siya, kaya nga kahit kasal pa kami ng asawa ko ay binaliwala ko yon at tinuloy ang nararamdaman ko para sa katrabaho ko. Hindi nga nagtagal ay umamin si Darwin na mahal na niya ako kaya naman sobrang saya ko, Papadudut. Naging kami pero walang nakakaalam. Ayaw kasi naming pagchismisan kaya naman minabuti naming isekreto na lamang muna ang aming relasyon. Bagaman marami na rin talaga sa mga katrabaho namin ang nakakapansin ng closeness namin at napansin din nila na hindi na ako tinatawag na ma'am ni Darwin pero wala namang makapagbigay ng opinyon dahil wala rin kaming kinokumpirma. Masaya naman kami ni Darwin kahit kami lang muna ang nakakaalam ng aming relasyon.
At kapag wala na kami sa trabaho ay nagagawa na namin ang gusto naming gawin. Inuuwi na rin ako ni Darwin sa apartment niya at sa unang gabi pa lamang na naging kami ay may nangyari na sa amin. Na-miss ko talaga yung pakiramdam na may humahalik at yumayakap sa akin kaya masasabi kong na-enjoy namin ang husto yung gabing yon, Papa Dudut. Sa katunayan ay nakailang rounds pa nga kami. Tuluyan na nga akong nawala ng pakialam sa mga sasabihin ng ibang tao, lalo na ng pamilya ko, sakaling malaman nila na may karelasyon akong mas bata sa akin. Total, alam naman nilang hiwalay na kami ng asawa ko, kaya may karapatan na akong makipagrelasyon sa iba, Papa Dudut. Sa loob ng isang linggo na pagiging magkasintahan namin ni Darwin ay marami kaming pinagkasunduang mga bagay-bagay. At isa na nga doon ay ang paglipat ko sa apartment niya para magkasama na kami, Papa Dudut. Hoy, Imelda! Nasisiraan ka na ba ng ulong babae ka? Kahit na ano pang sabihin nyo, Nay, hindi na po magbabago ang desisyon ko. Excuse po, kukunin ko pa yung ibang gamit ko dyan sa cabinet. Nakaharang po kayo. Abay, sira ulo pala talaga to eh! Aray ko naman, Nay! Bakit po kayo namalo? Sigurado ka naman talagang iiwanan mo yung mga anak mo para makisama sa lalaking mas bata sa'yo ng 10 taon? Sigurado na po ako na gusto kong tumira kasama si Darwin. Tsaka wala naman pong problema kung mas bata sa akin si Darwin ng 10 taon. Nagmamahalan po kami, Nay. Sana po maintindihan niyo yun. Kahit anong paliwanag mo, hindi ko kayang intindihin yung katwiran mo. Eh nito lang naman kayo nagkakilala, di ba? Matagal na kami magkakilala ni Darwin pero ngayon lang kami naging close. Hindi naman namin kasalanan kung nagkagustuhan kami at ngayon gusto na naming magsama sa iisang bubong. Nagmamahalan kami, Nay. Huwag niyo naman pong ipagkait sa akin yung karapatan kong mahalin at magmahal ulit. Wala akong pinagkakait sa'yo, Imelda. Hindi lang ako makapaniwala na iiwanan mong mga anak mo para lang sa lalaking yon. Hindi ko naman po tatalikuran ng pagiging nanay ko sa mga anak ko kaya wag na po kayong mag-alala. Magsusustento pa rin ako. Pati kayo, bibigyan ko ng pera para sa pag-aalaga ng mga apo nyo. Dadalawin ko rin po kayo rito tuwing Sabado at Linggo. Wala pong magbabago sa atin, Nay. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Paano walang magbabago aalis ka nga? Saka lagi kang hinahanap ng bunso mo tuwing gabi. Na kaya po sa'yo yon pag matutulog na kayo tapos biglang iiwanan mo lang? Anong klaseng pag-iisip ba yan, ha? Hindi kita pinalaki para maging pabayang ina. Hindi po ba kayo nakikinig? Hindi ko naman po pababayaan yung mga anak ko. Ako pa rin yung mami nila, Nay. Kaya wag nga kayong OA dyan. Excuse me na nga po, kukunin ko po yung damit ko, sabi. Ay, ewan ko sa'yong babae ka. Ang tanda-tanda mo na pero parang di ka nag-iisip. Una, nakipaghiwalay ka dun sa asawa mo tapos ngayon, sasama ka naman sa lalaking mas bata sa'yo? Mahiya ka naman! Wala po kaming ginagawang masama, kaya bakit kami mahihiya? Single si Darwin, hiwalay na kami ng asawa ko. Hindi na nga kami nagsasama sa isang bubong. Ngayon kung iniisip niyo yung sasabihin ng iba, problema niyo na po yun, Nay. Masyado kasi kayong affected sa opinyon ng ibang tao. Bakit niyo ko gayahin? Walang pakialam sa sasabihin ng iba. Kaya ganyan ka mag-isip eh. Wala kang takot kasi sarili mo lang iniisip mo. Kung yan ang paniniwala niyo, wala na ako magagawa. Basta sinasabi ko sa inyo, wala kaming ginagawang masama ni Darwin. Nagmamahalan lang kami. Ni wala nga kaming inaapakang tao kaya huwag kayong magalit sa amin ng ganyan. Marami nga dyan, kabit. At pabayang magulang sa mga anak nila. Doon kayo sa kanila magalit. Hay, ewan ko sa'yo. Sana hindi mo pagsisihan yung desisyon mo. Matanda na po ako. Alam ko na yung ginagawa ko. At kapag nakapagdesisyon na ako, wala na pong atrasan yon. Kilala niyo naman ako. Siguradong sigurado po ako. Kahit kailan talaga napakatigas ng ulo mong babae ka. Nanay mo ko pero hindi ako manalo-nalo sa'yo. Sorry, Nay. Nagpalaki kasi kayo ng anak na palaban. Pinagsasasabi mo dyan. Palaban? Eh pati ako nilalabanan mo? Ay, yan naman po yung hindi totoo, Nay. Hindi raw. Eh kita mo nga kung sagot-sagutin mo ako, akala mo di ka nang galing sa matris ko? Sumasakit ulo ko sa'yo!
Kahit na ano pang sabihin ng nanay ko ay hindi na niya mababago ang desisyon kong tumira kasama si Darwin. Aaminin kong naging bingi ako sa pangaral niya at mas lalong hindi ko pinansin ng iyak at tampo sa akin ng mga anak ko matapos kong sabihin sa kanila na iiwan ko muna sila sa lola nila. Hindi ko naman kalilimutan ang pagiging nanay ko sa kanila. Pero may pangangailangan din naman ako na hindi nila kayang ibigay. Mas lalo na ng tatay nila. At nung nahanap ko ngayon kay Darwin ay hindi ko na yon palalagpasin pa. Kaya naman tinuloy ko pa rin ang pagtira kasama si Darwin sa apartment niya at nagsimula kami ng bagong buhay na magkasama, Papa Dudut. Galit na galit sa akin ang dati kong asawa nang malaman niyang may kinakasama na ako. Pero wala na rin namang nagawa ang galit niyang yon kasi desidido na akong ayoko nang makipagbalikan pa sa kanya. Sinabihan ko pa nga siya na kung gusto niyang humanap ng iba para patas na kami ay gawin na niya. Kasi hindi ko naman siya pipigilan pero alam ko na mas mahal niya ang trabaho niya. Kaya dapat nung una pa lamang ay yun na lang ang pinakasalan niya. Sa huli na pagkasunduan naming magsusustento na lamang siya sa mga anak namin. Hindi ko pa rin naman siya tinanggalan ng karapatan sa mga bata. Pwede pa rin siyang makipagkita sa mga anak ko, hiramin para ilabas pero dapat ay magpapaalam pa rin sa akin at iuuwi pa rin sa nanay ko. Mabilis na lumipas ang 4 na buwan ng pagiging magkasintahan at live-in partner namin ni Darwin, Papa Dudut. Masasabi ko na totoo yung doon mo pa lamang mas makikilala ang isang tao kapag nagsama na kayo sa iisang bubong. Simula kasi noong magkasama na kaming tumira ay nakita ko na ang iba niyang ugali. Makalat siya sa bahay at mahilig siyang mag-online games. Tapos mainipin din siya kapag lumalabas kami kaya ayoko na siyang kasama kahit sa simpleng pag-grocery. Pero inisip ko na wala namang taong pinanganak na perpekto. Kahit nga ako ay may kapintasan din. At tinanggap yun ni Darwin kaya ano ba naman yung tanggapin ko rin ang sa kanya. Kaya lang Papa Dudut ay parang sumobra na siya noong napansin ko ang pagiging babaero niya kahit kami pa, Papa Dudut. Uy, ang sexy naman ito. Teka, pusuan ko nga. Sinong pupusuan mo dyan? Ano ka ba naman, Imelda? Bakit nanggugulat ka? At bakit ka nagulat? Malamang, wala ka naman dyan kanina. Di ba sabi mo maglilinis ka ng banyo? Oo nga, katatapos ko lang. Kita mo naman tong damit ko, di ba? Basang-basa ng pawis. Pagod na pagod ako doon tapos ikaw pa relax ka lang dito sa sofa. Sobra ka naman. Kauupo ko lang kaya. At anong ginawa mo? Hinango ko yung mga sinampay natin dun sa labas. Ayan oh, nakatambak pa nga sa tabi ko kasi tutupiin ko. O bakit mas inuna mo pa yung pagsi-cellphone mo at pagpuso sa kung sino-sino bago magtupi? Alam mo namang hindi ako maayos magtupi ng damit. Baka ending yan, ulitin mo lang mga tinupi ko. Doble trabaho pa. Saka grabe ka naman makapagsalita. Wala kaya akong pinupusuan na kung sino-sino. Wala raw. Nakikita ko kaya yung mga babae na pinupusuan mo sa Facebook. Paano mo nakikita? Paano ko nakikita? Makikita ko talaga kasi nakapublic yung mga picture ng mga babaeng yon. Tapos nagugulat na lang ako nakapuso ka na ron. Wala naman sigurong masama na humanga. Wala nga masama pero sana naisip mo ko. Saan ba papunta yung usapan na to? Di saan pa ba? Sa dapat nating tumbukin. Hindi mo na naisip ko anong mararamdaman ko? Siguro nga baka nag-uusap na kayo ng mga babaeng yun sa private message nang hindi ko nalalaman eh. Aminin mo na! Hoy Imelda, wala akong ginagawang masama ha. Wala akong kausap na kung sino. Talaga lang ah. Kung ayaw mong maniwala, edi wag. Hindi kita pinipilit. Pero sinasabi ko sa'yo na malinis ang konsensya ko. Saka paano ko yung gagawin, isyota kita. Hindi ako ganun kagago. Dapat lang kasi ayoko sa lahat yung niloloko ko. Tsaka wag mo na rin subukan magloko. Kasi kahit anong tago mo ay malalaman ko pa rin yan. Kilala mo naman ako, Darwin. Tinatakot mo ba ako? Hindi.
Pero sinasabi ko lang yung totoo. Tinatakot mo ako eh. Akala mo siguro matatakot mo ako. Pwes, mali ka. Baka nakakalimutan mo na ako pa rin ang lalaki sa relasyon na to. Hindi ko nakakalimutan pero ipapaalala ko lang sa'yo na wag mo akong susubukan. Alam mo, gutom lang yan. Nagmerienda naman tayo kanina. Bakit ganyan ka umasta? Para kang baliw. Baliw na akong baliw! Pero masisisi mo ba ako kung bakit ako nagkakaganito? Eh bakit ka nga kasi nagkakaganyan? Tinatanong mo pa talaga? Siyempre! Natatakot ako na baka ipagpalit mo lang ako basta-basta. At bakit ko naman gagawin yun? Sige nga. Hindi ko rin alam. Oh, kita mo na? Praning ka lang. Dinamay mo pa ako sa kapraningan mo. Ewan ko sa'yo. O, saan ka pupunta? Diyan sa labas, magyoyosi. Nakakapikon ka eh. Mabuti pa, tupiin mo na yung damit natin. Tapos magluto ka na rin ng hapunan natin. Gusto ko pagkaubos ng yosi ko, kakain na tayo ha. Sobra ka na talaga. Ano palagay mo sa akin? Katulong mo? Bakit, may angal ka? Wala. Yun naman pala eh. Parang ewan. Ang sama ng loob ko kay Darwin dahil sa mga sinabi niya, Papa Dudut. Ni hindi man lamang siya nagpreno ng bibig na para bang wala kaming pinagsamahan kung makapagsalita siya sa akin ng ganon. Masama na bang sawayin siya, lalo na kung nakikita kong yung ginagawa niya ay mali na. Hindi ko intensyon na maramdaman niyang ginagamit ko yung pagiging mas matanda ko sa kanya. Pero syempre babae ako at nagsiselos din, kaya nga noong gabing yon, magkatalikod kaming natulog ni Darwin at kinabukasan ay umuwi ako sa amin. Dahil Sabado naman at wala kaming pasok. Nagsabi ako kay Darwin na sa bahay ako ng nanay ko matutulog pero sinin lamang niya ang chat ko. Doon na mas lalong sumama ang loob ko sa kanya, Papa Dudut. Ang totoo, may takot sa puso ko na baka ipagpalit ako ni Darwin sa iba. Kasi nga ay matanda na ako at meron ng mga anak. Kahit na sinabi niya noon na handa siyang tanggapin ang mga anak ko, sa dati kong asawa ay ayaw naman niyang patirahin ang mga bata na kasama namin. Katwiran niya ay sanay kasi siya na mag-isa at baka mahirapan siyang mag-adjust kapag bigla kaming tumira kasama ng mga anak ko. Naintindihan ko yon at ayaw ko naman na mangyari yon kaya ako na lamang ang nakisama sa kanya, Papa Dudut. Pero habang tumatagal ay nabibigyan ng puwang sa puso ko ang kaba na baka nga magsawa siya sa relasyon namin at ipagpalit niya ako sa ibang tao. Sa tao na mas bata sa akin at walang sabit na katulad ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang sabi nga ng nanay ko, kapag hindi daw ukol, hindi bubukol. Ibig sabihin, kahit na anong pilit mo kung hindi para sa iyo ang isang bagay, ay hindi ito mapapasayo. At nangyari yon nang magpatuloy ang lamat sa relasyon namin ni Darwin. Simula kasi noong kumprontahin ko siya tungkol sa pagiging babaero niya ay nanlamig na siya sa akin, Papa Dudut. At kahit na anong suyo ko o luto ko ng paborito niyang pagkain tulad ng carbonara, ay hindi ko na talaga makuha ang loob niya. Muling nagbalik ang matinding takot at pag-aalala sa dibdib ko na baka mawala sa akin si Darwin. Ang hirap lang kasi kung kailan mahal na mahal ko na siya, ay saka naman biglang nagkagano ng relasyon naming dalawa. Sa pagkakaalam ko ay wala akong ginawang hindi niya gusto. Pinagsilbihan ko siya, pinagluto, pinaglinis ng apartment at kalahati ng sweldo ko ay ibinigay ko sa kanya para may maipadala siya sa pamilya niya sa probinsya. Minsan na kasi siyang nagreklamo sa akin na hindi niya ma-enjoy ang sweldo niya kasi nauubos lamang sa pagpapadala. Kaya naman ang sabi ko ay sige, ako na ang bahala sa bagay na yon. At dahil mas malaki naman ang sahod ko sa kanya ay ako na rin ang nagbabayad ng upa sa apartment at bills sa tubig at kuryente. Share naman kami sa pagkain pero mas malaki ang ambag ko. Bukod doon ay binilhan ko rin siya ng mga mamahaling regalo katulad ng pangarap niyang sapatos at relos. Pero kahit ibigay mo na pala ang lahat sa isang tao ay hindi pa rin yon magiging sapat sa kanya kapag nawala ng pagmamahal niya para sa iyo.
At napatunayan ko ngayon. Nang isang umaga ay may ipinagtapat sa akin si Darwin Papadudut. Bakit parang hindi mo ginagalaw yung pagkain mo? Wala akong gana eh. May sakit ka ba? Wala. Kumain ka na kasi papasok pa tayo. Baka mamaya malate tayo, sayang naman yung goal nating perfect attendance for this month. Ay. Imelda, may sasabihin pala ako. Mamaya na, kumakain pa ako. Baka mawalan ako ng gana pag sinabi mo. Ay, pero kailangan mo nang malaman. Bakit ka ba sumisigaw? Nasa harap tayo ng pagkain, oh. Ikaw kasi, masyado kang ewan. Ako na naman. Lagi na lang kasalanan ko. Parang wala na akong ginawang tama, ah. Pwede ba, wag mo na nga ibahin yung usapan? Mamaya, sana naman tayo mapunta eh. May gusto lang akong sabihin na dapat matagal ko nang sinabi. Sige, ano ba yon? Sabihin mo na nga. Maghiwalay na tayo. Ha? Sabi ko, maghiwalay na tayo. Joke ba yan? Kasi kung oo, pues hindi nakakatawa. Pwede ba tigilan mo nga ako umagang-umaga? Mukha ba ako nagbibiro? Aba, malay ko sa'yo kung anong trip mo. Wala akong trip. Hindi rin ako nagbibiro. Seryoso ako na gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Pero bakit? Kasi ayoko na. Narealize ko na hindi ko pala kayang makisama sa'yo. Kasi masyado kang nakakasakal. Anong ginawa ko para masakal ka? Marami. Bantay sarado mo lahat ng ginagawa ko rito. Gusto mo lagi kitang tinutulungan sa mga paglilinis. Kita mo ang pagod yung tao. Pagod din naman ako pero kailangan may maghugas ng mga pinggan, magsaing, magluto ng ulam para may kainin tayo. Bakit kasi kailangan pa magluto? Pwede naman tayong umorder o bumili sa labas ng luto na. Dami mong alam eh. Saka dagdag hugasin lang yun. Gusto mo pa ako yung maghugas ng mga pinaglutuan mo? Bakit bibili sa labas kung mas masarap pa sa mga luto nila yung luto ko? Tsaka nakikipaghiwalay ka ba kasi ayaw mo maghugas ng mga pinggan? Hindi lang naman yun. Marami pang iba. Di ba? Sabi ko nga sa'yo, nakakasakal ka. Ay, di sige. Sabihin mo, ano ba yung ibang yun? Ayoko rin sa ugali mo yung lagi mong binabantayan yung Facebook ko. Lagi mong sinisita yung mga nilalike at pinumpusuan ko kahit di naman dapat. Paanong hindi sisitahin? Puro mga sexy na babae yung nilalike at pinupusuan mo. Tapos nakikita pa kita nag-comment ng kung ano-ano. Masama bang magandaan sa kanila? Maganda naman talaga sila. Siguro insecure ka sa kanila kaya ganyan ka mag-react, no? Anong sinabi mo? Sabi ko, insecure ka kasi di hamak na mas maganda sila at mas sexy kesa sa'yo. Ah! Bakit ka nananampal? Tinatanong mo pa talaga, para kang baliw dyan. Kabaliwan na ba yung pagsasabi ng totoo? Di ba, natatakot ka na baka ipagpalit kita sa kanila? Kasi nga, insecure ka sa kanila. Tumigil ka na! Nakakasakit ka na, Darwin! Kapal naman ang mukha mong sabihin sa akin yung mga bagay na yan. Akala mo kung sino ka! Kaya nga tapusin na natin to. Ayoko na sa'yo. Hindi na kita mahal. Kung makapagsalita ka parang wala tayong pinagsamaan, ha? Ganun na lang ba kadali sa'yo na itapon yung relasyon natin? Huwag ka nang maraming sinasabi. Saka minahal naman kita. Pero ngayon nagpapakatotoo lang ako. Gusto ko na makawala sa'yo at sa relasyon natin. Kaya kung pwede lang tapusin na natin to. Ayoko na, Imelda. Please lang. Intindihin mo sana. Nung una ay gusto kong sampalin ang sarili ko para magising ako sakaling nananaginip man ako. Pero alam ko na kahit gawin ko yon ay hindi na magbabago ang katotohanan na gusto na akong hiwalayan ni Darwin Papadudut. Ang sakit-sakit kasi. Ayoko pa siyang pakawalan. Kaya nga pinakiusapan ko pa siya pero ayaw na niya talaga. Iniisip kong mabuti kung saan ako nagkulang o sumobra ba yung pagmamahal ko sa kanya para iwanan niya ako. Pero sa huli, Papadudut, ay wala rin naman akong nakuhang sagot. Umiyak ako ng umiyak ng araw na yon at hindi na nga ako nakapasok. Pero bilib rin ako kay Darwin kasi kung umasta siya ay parang walang nangyari. Pumasok pa rin siya ng trabaho ng araw na yon at bago siya umalis,
ay sinabi niya na sana'y nakapag-impake na ako ng mga damit at gamit ko. Sobrang sama ng loob ko sa kanya dahil wala siyang utang na loob. Oo, apartment nga niya yun. Pero ako ang nagbayad ng renta niya noong mga nakaraang buwan. Napaka-unfair niya, Papa Dudut. Pero sa huli napagod na lamang ako makipagtalo sa kanya. Masakit na ang mga mata ko sa kakaiyak at alam ko na kahit lumuha pa ako ng dugo o lumuhod sa kanya, ay hindi ko na mababago ang desisyon niya. Kaya naman kinahapunan ay inayos ko na ang mga damit at gamit ko saka umalis ng apartment ni Darwin. Umuwi ako sa bahay ng nanay ko at gulat na gulat siya sa pagdating ko. Doon ko na nga pinaliwanag sa kanya ang mga nangyari. At kahit gustuhin man akong sermonan ng nanay ko ay sinantabi niya muna ang inis niya sa akin dahil mas lamang ang galit niya kay Darwin ng panahong yon. Sa katunayan ay gusto niya itong sugurin sa opisina namin pero ako na ang umawat sa kanya. Kaya naman kinonfort na lamang ako ng nanay ko at pinagluto ng paborito kong merienda para kahit papaano ay gumaan-gaan naman ang loob ko. Tapos nakipag-bonding ako sa mga anak ko na sobra ang pagkamis ko sa kanilang lahat. Marami akong pinagsisihan ng araw na yon. Una na roon ay kung bakit nagawa kong iwan ang mga anak ko para sumama sa isang lalaki na sa huli ay itataboy lang din pala ko. Siguro'y ganon talaga kapag bulag sa pag-ibig ang isang tao. Pero hindi naman mali ang magmahal. Maling tao lang yung minahal ko. At napatunayan ko yon noong pagkaraan lang ng isang linggo. Matapos ang breakup namin ni Darwin ay sila na ng bagong pasok naming empleyado na ka-department niya, Papa Dudut. Ang kapal ng mukha niya, Nay. Paano niya nagawa sa akin yun? Ikaw na yung may sabi, makapalang mukha niya. Isang linggo pa lang kaming hiwalay pero nakahanap na siya ng iba. Ganun ba ako kadaling palitan? Sabihin niyo nga, Nay, para malaman ko. Siyempre hindi. Siraulo lang talaga yung lalaki na yon. Masyadong malandi. Alam mo, tingin ko kaya yun nakipaghiwalay sa'yo kasi may iba na yung pinopormahan. O tapos, ayan, may bago na agad girlfriend. Hindi ko lang po matanggap kasi minahal ko siya. Hanggang ngayon, mahal na mahal ko pa rin siya. Pero bakit parang andali naman niyang kalimutan yung pinagsamahan namin? Ay, nak, kung ako sa'yo, hayaan mo na lang sila. Kung doon sila masaya, edi bahala sila. Buti nga yung ngayon palang nalaman mo na yung tunay na kulay ng lalaking yon. Halata naman na ginamit ka lang niya at pinerahan. Kilala niyo ako. Mabait akong tao. Mapagbigay ako at kahit kailan hindi ako nagbilang. Ang gusto ko lang naman ay mahalin niya ako. Maging tapat siya sa relasyon namin at i-assure niya ako. Pero hindi po yun ang ginawa niya, Nay. Tapos ngayon parang napakawalang respeto niya kasi may iba na agad siya. Hindi mo naman mapipigilan yung lalaking yun na humanap ng iba eh. Kasi kung totoong mahal ka niya, di niya yung gagawin sa'yo. Saka may mali ka rin kasi masyado mong binigay sa kanya ang lahat. Biruin mo, sinagot mo pagbabayad ng apartment niya, pati pagpapadala sa pamilya niya dun sa Iloilo ka mo. Tapos dami mo ring biniling mamahaling gamit sa kanya, pero hindi ka pa rin niya pinahalagahan. Kung hindi ba naman talaga makapalang mukha nun at malandi? Hindi ko na po naisip yung mga bagay na yon kasi nga mahal ko siya. Opo, mali rin ako kasi akala ko pag binigay ko sa kanya yung mga bagay na gusto niya, pag naging mas mabait at maunawain ako, hindi niya ako iiwan. Pero lahat ng yan wala rin palang kasiguraduhan. Iniwan niya pa rin ako at pinagpalit sa iba. Yung mas bata at mas sexy sa akin. Sabi niya hindi raw siya ganung klaseng lalaki, pero tignan mo naman ngayon yung ginawa niya sa akin. Bakit? Maganda naman ako ah. Sexy rin naman ako, di ba, Nay? Oo naman. Kaya nga wag mong hayaan na mabaliw ka lang nang dahil sa Darwin na yon. Ano, sila lang masaya tapos ikaw luhaan dyan? Aba, hindi kita pinanganak sa mundo at pinalaki para maging talunan.
Pero hindi ko pa po kaya lalo na pag nakikita ko sila naglalandian sa opisina namin. Nasasaktan po ako. Naiinggit po ako sa kanila, Nay. Ako sana yung babaeng kasama niya at hindi iba. Hindi mo nga pwedeng pilitin yung tao kung ayaw na niya sa'yo. Kailangan mo na lang tanggapin yon, tapos mag-move on ka na. Tungkol naman dyan sa sinasabi mong di mo sila kayang nakikitang naglalandian sa opisina nyo, aba, edi memohan mo. Di ba bawal magharutan kapag oras ng trabaho? Kapag nakita mo, pagawan mo agad ang incident report. Ano pat HR manager ka kung di mo gagamitin yung posisyon mo? Nay naman eh. Alam niyo namang hindi ako ganong klaseng tao. Ay kahit na, makaganti ka man lamang sa kanila. What if mag-resign na lang po kaya ako? Ano? Gaga ka ba? Siguro nga po kasi ang sakit-sakit po talaga. Parang binibiyak yung puso ko. Hindi po ako makahinga tapos parang naduduwal ako. Naduduwal ka? Baka naman buntis ka, ha? Nay naman eh. Hindi po ako buntis. Siguraduhin mo lang, kasi ayoko magkapos sa tukmul na yon. Pero naisip ko, sana nabuntis na lang niya ako para wala na siyang rasong hiwalayan ako. Abay, gaga ka nga talaga. Gaga na po kung gaga pero mahal ko nga po kasi, Nay. Kahit mahalin mo pa ng todo-todo yung lalaking yan, pag di siya marunong makontento sa'yo, panigurado, kahit may anak na kayo, hahanap pa rin niya ng iba. Kaya pwede ba, wag mo nang pangarapin na mabuntis ka niya? Sorry na po. Wag na kayo manggigil. Sa'yo ako mas nanggigigil eh. Umayos-ayos ka nga, Imelda. Naturingan kang graduate ng college at HR manager pero kung umasal ka, daig mo pa yung alagaing bata. Umakto ka nga sa edad mo, lintik ka. Tama ang sinabi ni nanay na para akong batang umasta ng mga panahon na yon. Pero kapag nasaktan tayo kahit na matanda na tayo ay iiyak pa rin tayo. Iisipin din natin na katapusan na ng mundo. Tapos ay hindi rin tayo makakapag-isip ng maayos at magiging padalos-dalos ang mga desisyon natin. Mabuti na lamang dahil kahit gigil na gigil sa akin ang nanay ko ay hindi pa rin niya ako sinukuan, Papa Dudut. Paulit-ulit niya pa rin pinakinggan ang mga rants ko tungkol kay Darwin at sa bago nitong girlfriend. Tawagin niyo na akong bitter pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakakapag-move on sa breakup namin, Papa Dudut. May punto na naiisip ko na baka karma ko na yung mga nangyari kasi iniwan ko noon yung mga anak ko dahil sa kanya. Tapos ako naman yung iniwan niya kasi may iba na siya. Pero nagsisisi naman ako sa ginawa kong yon. Masyado lang akong nadaig ng emosyon kaya hindi ko na natimbang ang mga bagay-bagay. Kaya nga kahit masakit pa rin na makita sila sa opisina na masaya at parang walang nasasaktang iba ay binaliwala ko na lamang ang feelings ko. Sinanay ko na lamang ang sarili ko hanggang sa mamanhid ako at tuluyan ng walang maramdaman. Hindi ko po alam kung tama yung paraan ko pero nakakatulong naman sa akin na makausad. Pero kung may iba po pong may papayo ang mga kabarangay natin ay gusto ko pong ma-appreciate ko ang mga advice mula sa inyo. Gusto ko nang mag-heal at makapag-move on, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Tumaasa na sana'y mapili po ninyong i-air sa radyo ang aking kwento. Lagi po ako nakikinig sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso, Imelda. Dear Papa Dudut, hindi na bago ang mga kwento kung saan ay nagmahal tayo ng maling tao. Nahulog ang loob natin sa isang taong hindi tayo gusto. O di kaya'y umasta't umibig sa taong hindi pala nakatadhana para sa atin. Masakit pero ang mga kwentong tulad nito, ang karaniwang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob para magpatuloy sa paghahanap ng taong nararapat para sa atin. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga listeners ng Barangay Love Stories ngayong araw. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sean. Nasa 30 na ang edad ko at isang social worker dito sa Laguna. Bunso ako sa 3 magkakapatid. Karpentero ang tatay ko samantalang retired teacher naman ang nanay ko.
Hindi po kami mayaman pero dahil sa pagsusumikap ng mga magulang ko ay masasabi kong hindi ko rin naman naramdaman na salat kami sa buhay. Pinalaki at pinag-aral kami ng mga magulang namin sa abot ng kanilang makakaya. Late bloomer ako pagdating sa mga bagay-bagay, Papa Dudut. 27 years old ako nung una akong nagka-girlfriend. Sekretary siya sa isang private company at tumagal ng mahigit 2 taon ang relasyon namin. Pagkatapos ng relasyon kong yon, ay hindi na ako nagkaroon pa ng kasunod na karelasyon. 30 years old na ako noon nung halos sabay na nagkaroon ng sarili nilang pamilya ang 2 kong nakakatandang kapatid, Papa Dudut. Maging ang mga pinsang ko na nasa kaparehong edad lang ay nagsipag-asawa na noon. Sobrang pressure para sa akin. Nasa henerasyon naming magkakamag-anak kaya ako na lamang ang natitirang single. At alam ng pinsang kong si Carl ang pressure na dulot nito para sa akin. Lalo na nung pati siya ay kinasal na rin. Carl! Oh, Insan! Kumain ka na ba? Oo, tapos na ako. Congratulations pala sa inyo. Salamat. Pasensya na kung hindi ko kayo maharap pa ngayon. Ang daming tao eh. Di ko na alam kung anong uunahin ko. Okay lang yun. Pero bakit mag-isa ka lang rito? Nasaan na yung mga kasama mo sa table? Nasa photo booth. Nagpapapicture yata sila. Ah, ganun ba? Dapat sumama ka sa kanila para naman may remembrance ka rin. Hindi na kailangan. Isa pa, hindi naman ako photogenic eh. Sige, ikaw bahala. Teka, nasaan na nga ba yung asawa ko? Iniwan na ako. Ayun oh, nauna na sa kabilang table. Ay oo, ayun nga. Sobrang aburido kasi. Gusto niya lahat ng bumisita, mapasalamatan niya at makapicture. Sandali lang, samahan ko lang yung asawa ko ha. Insan, sandali lang. Oh, bakit? Magpapaalam na sana ako. Maaga pa ako bukas eh. Marami pa akong gagawin sa... Uuwi ka na? Wag muna, hindi pa tapos yung event oh. Magsisimula pa lang yung program eh. Pasensya na, kailangan ko na talagang... Hindi, stay put ka na lang muna. Pagbigyan mo na ako. Ngayon na nga lang ako ikakasal eh. Alam mo, sobrang laki ng ginastos namin para sa reception na to, kaya sulitin mo na. Kung gusto mo, kumain ka ulit. Hindi na, busog na ako, tsaka... Carl? Oh, Meredith, kumain ka na ba? Oo, tapos na. Magpapaalam na sana ako. Ikaw din? Ano to, eat and run? Nakakatampo naman kayo. Pasensya na. Pauwi na rin kasi yung mga kasama ko eh. Ikaw tapos tong pinsan ko nagmamadaling umuwi. Parang wala naman tayong pinagsamahan. Wala akong masasakyan pa uwi eh. Nakisakay lang ako sa papunta rito. Eto, tong pinsan ko, si Sean. Pwede kanyang ihatid. May sasakyan to. Sandali, may... Pagbigyan mo na ako. Feeling ko bored lang kayo kaya gusto nyo nang umuwi. Huwag kayong mag-alala. Maya-maya magsisimula na yung program. Dito muna kayo, mag-usap kayong dalawa. Ay, teka. Hindi nga pa pala kayo magkakilala, no? Meredith, itong makisig na lalaking to sa tabi ko, si Sean, pinsan ko. Sean, ito naman si Meredith. Tropa namin ni Mrs. nung college. Hello, Meredith. Hello, Den. O siya, maiwan ko na muna kayong dalawa, ha? Hinahanap na ako ng bride ko, eh. Mamaya na lang ulit. Walang uuwi, ha? Sandali. Paalis na talaga sila, Carl. Wala akong masasakyan pa uwi. Akong bahala sa'yo. Sisiguraduhin ko makakauwi ka ng maayos ngayong gabi. Hayaan mo na silang umuwi. Ang mahalaga, nandito ka. Tsaka nandyan si Sean, no? Wala rin niyang kasama. Samahan niyo na munang isa't isa. Siguraduhin mo makakauwi ako Oo naman! Oh, sige na. Umalis ka na. Ako nang bahala kay Meredith. Heto na, aalis na. Enjoy! Walang niya talaga yung pinsan ko na yun. Ayaw tayong pauwiin. Kaya nga eh. Maupo ka muna. Salamat. Huwag mo nang problemahin yung pag-uwi mo. Ako nang bahala sa'yo. May sasakyan naman ako eh. Saka hindi ako iinom ngayon kaya safe ka. Teka, tagasan ka nga ba? Sa Pampanga ako, Angeles. Medyo malayo pala. Kaya nga sabi ko sa inyo, sasabay na lang ako sa mga kasama ko. Hindi, okay lang. Huwag kang mag-alala. Mabilis na drive lang yung Pampanga. Lalo na't gabi na. Wala na masyadong sasakyan sa daan. Sure ka ba na okay lang?
Nakakahiya kasi kapag naabala pa kita. Mas nakakahiya kapag hindi kita hinatid. Sa akin ka iniwan ng pinsan ko eh. Tsaka isa pa, kapag galing ka sa malayong lugar, dapat mag-enjoy ka para hindi sayang yung biyahe mo. Nag-enjoy naman ako. Hindi, kulang pa yun. Anong pag-i-enjoy pa ba ang gusto mong maranasan ko? Gusto mo lumabas tayo after ng reception? Mamaya? Saan naman tayo pupunta kung sakali? Ipapasyal kita. Akong bahala sa'yo. Para akong nakakita ng porselanang manika ng gabing yon, Papa Dudut. Nakasuot lang ng puting bestida si Meredith, pero nag-uumapaw ang dala nitong karisma nung una ko siyang nakita. Pink na pink ang mga labi nito na sumakto rin sa kulay ng namumula nitong pisngi. Mabuti at makinis ang balat niya at sa maliit nitong katawan ay talagang para siyang babasaging estatwa. Hindi pangkaraniwan ang taglay niyang kagandahan. Ang totoo niyan ay wala talaga akong planong tapusin ang reception ng kasal ng pinsang kong si Carl. Kaya ko siya nilapitan ay para makapagpaalam na dapat ako. Pero dahil ipinakilala niya sa akin si Meredith ay napilitan ako magstay pa sa venue hanggang sa natapos ang programa. Pagkatapos ng event ay inanyayahan ko si Meredith na mag-ikot muna bago siya tuluyang umuwi pabalik sa Pampanga. Pumayag naman siya at doon ko na mas nakilala pa ang dalaga. Papa Dudut, only child lang si Meredith. Pero may kapatid daw siya sa labas. Teenager pa lang daw siya noong magbunga ang pagtataksil ng tatay niya. Muntik nang masira ang pamilya nila pero mas pinili ng mga magulang nito na magsama para na rin sa kanya. Never nakita o nakilala ni Meredith ang kapatid niya sa labas. Pero umaasa siya na balang araw ay makahanap din siya ng lakas para kilalanin ito. Ang panimula ng pagkakaibigan namin yon ni Meredith ay nagpatuloy sa social media. Doon pa namin mas kinilala ang isa't isa. Dahil doon ay mas tumibay pa ang pagsasama naming dalawa, Papa Dudut. May dumi ba sa mukha ko? Ha? Ano yun? Sabi ko, may dumi ba ako sa mukha? Kasi kanina ka pa tingin ng tingin sa akin eh. Hindi. Tinitingnan ko lang kung anong nagbago sa'yo simula nung huli kitang nakita. Isang buwan na rin kasi simula nung kasal ng pinsan ko. Ngayon lang ulit tayo nagkita. Isang buwan na ba yun? Ang bilis talaga ng araw, no? Oo, mabilis talaga lumipas ang araw. Isang buwan na rin tayong magkakilala. Ang hirap palang sumingit sa sked mo. Dapat pala mas maaga kitang ini-invite para makasingit ako sa schedule mo. Pasensya ka na ha. Sobrang busy ko lang talaga. Kapapatayo lang din kasi ng family business namin. Medyo nangangapa pa si mama kaya ako muna nagmamanage nun. Mabuti naman at nakipagkita ka sa akin ngayon. Sabi mo on the way ka na eh. Alangan namang pabalikin pa kita. Pero maganda na rin to na may off ako sa trabaho. Alam mo, hindi talaga ako palalabas na tao eh. Usually sa bahay lang ako. Itong buwan na to parang ngayon na lang ulit ako lumabas. Bakit naman? Mabilis madrain yung energy ko sa pakikipag-socialize eh. Tsaka kapag lumalabas ako, puro gastos lang nagagawa ko. Mas maganda nang sa loob na lang ako ng bahay para makatipid. May mga ganun talagang tao, no? Mas gusto nila na nasa bahay lang sila. Ako kasi kabaliktaran eh. Mas gusto ko na may nakikita akong tao. Kapag sa bahay lang ako, baka mabaliw lang ako. Sa bagay, trabaho mo nga pala makipagkita sa mga tao. Social worker ka, di ba? Oo, social worker ako. Ako yung nakatokang makipag-usap sa mga taong nakapaligid sa pasyente para masolusyonan yung problema nila. Maganda yan. Malaki ang naitutulong mo sa lipunan. Sana nga kahit papano, nakakatulong ako sa problema ng bansa natin. Buhok ko pala. Ha? Anong meron sa buhok mo? Hinahanap mo kung anong nagbago sa akin. Yung buhok ko. Nagpabawas ako ng buhok. Oo nga no. Ayun, tama nga. Umikli nga yung buhok mo. Ano sa tingin mo, bagay ba?
Bagay na bagay. Kahit naman anong haba ng buhok mo, maganda ka pa rin eh. Kahit nga magpakalbo ka, sigurado akong maganda ka pa rin. Grabe mambola ha. Walang bola yun. Totoo yung sinabi ko. Maganda ka, Meredith. At totoo rin tong sunod na sasabihin ko sa'yo. May gusto ako sa'yo. Ha? Sa akin? May gusto ka sa akin? Oo. Simula nung una kitang nakita sa kasal ng pinsan ko, sobrang attracted na ako sa'yo noon. Tapos itong maigit 1 buwan na pag-uusap natin sa social media, mas lalong nahulog yung loob ko sa'yo. Sorry kung nabigla kita. Hindi ko kasi alam kung kailan ulit yung sunod na pagkikita natin kaya sasabihin ko na mismo sa'yo itong nararamdaman ko. May gusto ako sa'yo. Gusto kitang ligawan kung pwede sana. Naku. I'm so sorry, Sean. Sorry talaga pero may iba nang itinitibok tong puso ko eh. May ibang tao na ako nagugustuhan sa ngayon. Sorry talaga. Ganun ba? Oo, sorry talaga. Oh my gosh, ang awkward nito. Mas maganda siguro kung mauna na ako. Maiwan na kita ha. Meredith, okay ka lang? Oo, okay lang. Medyo nahilo lang ako. Umupo ka muna saglit. Gusto mo bang magpadala sa ospital? Hindi na kailangan. Nahilo lang ako nung bigla akong tumayo. Ganito talaga ako kapag bumibilis yung tibok ng puso ko. Ihahatid na lang kita pa uwi. Napakalambing pong tao si Meredith, Papa Dudut. Hindi lang sa pamilya at mga kaibigan kundi sa lahat ng tao ay napakabait niya. Malumanay siyang magsalita na parang DJ sa radyo na inhihele ka kapag nagsasalita siya. Kahit corny ang jokes mo ay tatawa siya para lamang hindi ka ma-offend. Matalino din siyang babae, Papa Dudut. Marunong siyang tumimbang ng sitwasyon at yon ang nagustuhan ko sa kanya. Kung sasabihin ko sa inyo ang lahat ng rason kung bakit ako na in love kay Meredith, ay magiging mahaba ang sulat kong ito, basta ang bottom line ay nahulog na po talaga ang loob ko sa kanya. Pero dahil nga sa hindi niya ako magawang gustuhin pabalik ay masakit man, ay tinanggap ko po ito ng buong puso. Kesa mawala siya sa akin ay hindi ko na ipinagpilitan ang gusto ko. Matapos kong magsabi ng saloobin kay Meredith ay wala namang nagbago sa samahan naming dalawa. Nagkaroon lang kami ng kaunting boundary sa isa't isa pero nanatili naman ang closeness namin. Umabot kami ng 1 taon bilang magkaibigan at mas lalo pang lumalim ang samahan naming dalawa. Noong mga panahong yon, anumang pag-move on ang gawin ko ay hindi pa rin naaalis sa puso ko si Meredith. May punto nga noon na pinaniwala ko ang sarili ko na baka sa pagtagal ng panahon ay magkasama kami, ay baka magbago rin ang nararamdaman niya para sa akin. Baka kako dumating din ang araw na makita niya ang worth ko at bigyan niya ako ng pagkakataon. Pero hindi nangyari yon, Papa Dudut. Ako mismo ang naging saksi kung papaano niya nakatuluyan ang taong minamahal niya. Kung papaano sila nagligawan at naging opisyal na magkasintahan. Doon ko lamang napagtanto na wala na talaga akong pag-asa para kay Meredith. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. 2 taon na noon ang lumipas. 2 taon na rin kaming magkakilala ni Meredith. 2 taon na rin po akong umiibig sa kanya. 2 taon na akong umaasa. Hanggang ang katiting na pag-asang pinangahawakan ko ay bigla na lamang naglaho noong nalaman kong ikakasal na sila ng boyfriend niya. Sobrang broken po ako noon, Papa Dudut, nung nalaman ko ang balita mula mismo kay Meredith. Pinilit kong itago ang emosyong nararamdaman ko noon sa puntong naging manhid na ako sa tunay na nararamdaman ng puso ko. Kung tutuusin ay wala naman akong karapatang masaktan dahil simula pa lang ay aware na ako na hindi na talaga kami magiging ni Meredith.
Ginusto ko na kahit na hindi kami magkatuluyan ay nandun pa rin ako para sa kanya, kahit bilang kaibigan lang. Kaso'y hindi ko pa rin talaga naiwasang masaktan. Sa totoo lang ay maayos naman ang boyfriend ni Meredith na itago na lang natin sa pangalang Albert. Mabait din siya katulad ni Meredith kaya masasabi ko namang bagay na bagay sila para sa isa't isa. Dahil sa pagiging close namin ni Meredith ay naging kaibigan ko na rin si Albert. Kaya naman ginawa ko ang lahat para irespeto ang pagmamahalan nilang dalawa. Wala akong ibang ginawa kundi suportahan sila, Papa Dudut. Buong puso kong tinanggap ang katotohanan. Naging parte pa nga ako ng entourage nila dahil gano'n na kalalim ang pagkakaibigan naming tatlo. Sabi niyo yung sasakyan ko na lang kasi gamitin natin eh. Mas gamay ko yun. Ang init ng sasakyan mo. Mas maganda na tong sa akin, mas malawak. Sus! Gusto mo lang ipagyabang tong sasakyan mong brand new eh. Ikaw na ang may magandang trabaho at maraming ipon. Masinop ako eh. Masinop daw. Anong gagawin mo sa brand new car mo kung ayaw mo namang i-drive? Wala pa nga akong lisensya kasi. Kaya naman pala sa asawa mo nakapangalan to. Mabuti pa yung asawa mo may lisensya. Dapat para sa kanya to eh, hindi para sa'yo. Nasaan pala siya ngayon? Bakit hindi siya sumama sa kasal? Kailangan daw siya sa trabaho. Ah, kaya naman pala gusto mong sumabay sa akin. Wala palang magdadrive para sa'yo. Hindi ganon yon. Gusto kong sumabay sa'yo kasi alam kong kakailanganin mo ako ngayon. Lalo na't ngayon ang kasal ni Albert at Meredith. Kakailanganin para saan? Dadalo tayo sa kasal ng babaeng minamahal mo. Sigurado akong kailangan mo na makakasama doon. At gusto ko na ako yung taong yon. Ako yung dadamay sa'yo. Sus! Hindi ko kailangan ng suporta. Tanggap ko naman na hindi ako ang nakatuluyan ni Meredith eh. Tanggap mo pero aminin mo. Masakit pa rin sa pakiramdam, di ba? Pwede mong tanggapin ang katotohanan habang nasasaktan. Natural lang yun. Hindi ako nasasaktan. Ang ibig kong sabihin sa tanggap ko na, tanggap ko na talaga kaya wala na akong karapatang masaktan. Nasasaktan ka. Huwag na tayo maglokohan. Mas magaling ka pa sa akin ah. Oh, ba't galit ka? Hindi ako galit. Naiinis lang ako na ipinagpipilitan mong nasasaktan ako kahit hindi naman. Kahit itago mo pa ang katotohanan. Oo na, sige na. Tama ka. Nasasaktan pa ako. Ano, masaya ka na? Hindi. Proud ako sa'yo. Kasi kahit na nasasaktan ka, nandito ka pa rin. Willing na suportahan si Meredith. Ganun naman talaga kapag mahal mo yung isang tao, di ba? Gagawin mo ang lahat, makita mo lang na masaya siya. Kahit na ikalungkot mo pa. Kasalanan mo to eh. Bakit ako? Anong kasalanan ko sa nangyari sa inyo? Kung hindi mo sana ako ipinakilala sa kanya noon, hindi sana ako nagkakaganito ngayon. Kung hindi ko siya nakilala noon, wala ako rito ngayon. Wala ako sa ganitong sitwasyon. Pero mas gugustuhin mo ba yon? Na hindi mo siya nakilala? Hayaan mo, Insan. Lilipas din yan. Darating din yung araw na mawawala rin yung sakit. Darating din yung araw na makikilala mo rin yung taong para sa'yo. Paano kung dumating na pala yung araw na yun? Tapos kulang lang yung effort ko, kaya hindi napunta sa akin yung taong para sana sa akin. Hindi siya napasayo kasi hindi siya para sa'yo. Ganun lang kasimple yun. Sana nga ganun lang kasimple yun. Sana ganun na lang. Basta nandito lang ako. Nandito lang ako kapag kailangan mo ako. Simple lang ang naging kasal nila Meredith at Albert Papadudut. Mga malalapit na tao lamang ang nakasama sa pag-iisang dibdib nila. Sa simbahan ito ginanap at sa bahay nila Albert nangyari ang reception. Hanggang ngayon ay hinding-hindi ko makakalimutan ang itsura ni Meredith noong araw na yon, Papadudut. Para akong nakakita ng pinagsamang anghel at prinsesa sa suot nitong wedding dress at tiara sa ulo. Kahit nakatago sa loob ng belo ang mukha nito ay kitang-kita pa rin ang kagandahan niya. Muling nanumbalik sa alaala ko ang unang pagkikita namin.
Nakasuot din siya ng puting dress noon. Kung papaano nagtatalon ang puso ko noong nakita ko siya ay ganun pa rin ang nararamdaman ko noong naglalakad na siya papunta sa altar. For a moment, pakiramdam ko noong time na yon ay naglalakad si Meredith patungo sa akin. Na-imagine ko na ako yung groom na naghihintay para sa bride niya. Sobra ko nabighani sa kanya na pati ang realidad ay naging malabo na para sa akin. Hanggang sa nilampasan lamang niya ako at sinalubong siya ni Albert, ang totoong minamahal niya. Ramdam na ramdam ko ang kirot. Doon pa lang ay hinayaan ko nang tumulo ang luha sa mga mata ko. Total ay nag-iiyakan ang lahat dahil sa maalapelikulang eksena ay nilabas ko na rin ang totoong nararamdaman ko. Pagkatapos ng kasal ay panandalian akong dumistansya sa buhay nila Meredith at Albert Papadudot. Halos isang buwan din akong hindi nagparamdam sa kanila. Binigyan ko sila ng oras na enjoyin ang bagong buhay nila bilang mag-asawa. Gayon din na binigyan ko ng oras ang puso ko para maghilom. Matagal Papadudot bago ko nakalma ang sarili ko. Noong minsang nagpunta sa Maynila si Meredith, ay binisita niya ako sa bahay at doon lang ulit kami nakapag-usap simula noong kasal niya, Papadudot. Meredith, Hi, Sean. anong ginagawa mo rito? Halika, pumasok ka. Busy ka ba? Pasensya na. Wala akong pasabi na pupunta ako rito. Okay lang, wala naman akong pinagkakaabalahan ngayon. Off ko. Maupo ka muna. Gusto mo ba ng maiinom? Wag na, salamat. Sinong kasama mo nagpunta rito? Kasama mo ba si Albert? Hindi. May binisita lang akong kaibigan. Since malapit ka lang naman, naisip ko na puntahan ka na rin. Mangungumusta lang. Okay naman ako. Sigurado ka ba? Oo naman. Bakit mo natanong? Kasi pakiramdam ko. Bigla ka na lang nawala. Bigla ka na lang hindi nagparamdam. Kaya ako nagpunta rito para itanong kung may problema ba. May pinagdadaanan ka ba? Baka makatulong ako. Wala. Wala, Meredith. Wala akong problema. Okay, sige. Naniniwala ako sa'yo. Kung sinabi mong wala kang problema, wala kang problema. Naging busy lang talaga ako nitong nakaraan. Saka isa pa, gusto ko kayong bigyan ng oras ni Albert para i-enjoy yung bagong buhay nyo bilang bagong mag-asawa. Busy? Ibig mo bang sabihin, may girlfriend ka na bang pinagkakaabalahan? Oh my gosh, kaya naman pala. Ngayon naiintindihan ko na. Hindi, wala Huwag ka nang akong... mahiya, aminin mo na sa akin. Magkaibigan tayo, di ba? Deserve ko malaman kung masaya na ba ang love life mo ngayon. So ano nga, meron na? May girlfriend ka na ba? Oo, meron na. Kaya ako medyo napalayo sa'yo kasi meron na akong girlfriend. Congrats! Deserve mo rin maging masaya. Masaya ako para sa'yo. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ka ba masaya? Hindi, masaya ako pero wala pa kasing nakakaalam nito. Low-key lang ba yung relationship nyo? Huwag kang mag-alala, mapagkakatiwalaan mo ko. Hindi ko ipagsasabi kahit kanino na may girlfriend ka na. Salamat. Pero sana kapag ready na kayo pareho, maipakilala mo na rin ako sa kanya. Napakaswerte niya na ikaw ang naging boyfriend niya. Talaga? Oo naman. Napakabait mong tao, gentleman, matalino. Nasa iyo na ang lahat. Alam mo, kung hindi lang sana ako patay na patay kay Albert, siguro malaki ang chance na nagkatuluyan tayo. Ikaw at ako? May chance? Totoo ba yan? Siguro. Siguro, Sean. Kung mas nauna lang sana kitang nakilala. Kung mas nauna lang sana tayo nagkita. Baka ngayon, tayo pa ang nagkatuluyan. Pero tadhana na talaga ang nagtakda eh. Kay Albert tumibok ang puso ko. At ngayon, nakahanap ka na ng maswerteng babae na mamahalin mo. Bakit? Wala. Kung sana nauna lang ako. May chance?
Naku, kalimutan mo na yung sinabi ko. O siya, paano? Ngayong nakita ko na okay ka lang, kampante na ako. Masaya ako para sa'yo, Sean. Salamat. Salamat din sa pagdalaw. Walang anuman. Nagpatuloy ang pagkakaibigan namin ni Meredith kahit na kasal na siya. Unti-unti ko rin namang natanggap ang lahat at mabilis din kaming nakabalik sa dati. Tuwing nangangailangan ng kaibigan si Meredith ay lagi akong nandun para sa kanya. Kapag kailangan niya ng kausap o kapag kailangan niyang maglabas. Nang sama ng loob ay lagi akong handang makinig para sa kanya. Yun nga lang dahil magkakaroon na ng sariling pamilya si Meredith ay dahan-dahan ding nagkalayo ang landas naming dalawa. Hindi naman talaga yon maiiwasan. Papadudot dahil nagiba na ang priorities niya sa buhay. Noong mga panahong yon ay ginamit ko ang opportunity na yon para maghanap ng ibang babaeng magpapaibig sa sugatang kong puso. Pilit kong pinakawalan si Meredith sa puso ko kahit na sobrang hirap. Hindi naglaon ay nakahanap din naman ako ng babaeng para sa akin. Walang iba kundi si Eileen na nakilala ko sa online. Nakausap ko lamang siya isang gabi dahil hirap akong dalawin ng antok. Ako ang nag-first move sa kanya at doon ko napag-alaman na matagal na pala niya akong crush. Una raw niya akong nakita nung nagkaroon kami ng seminar sa lugar nila 2 years ago. Hinanap niya ako sa Facebook at saka inad, kaso nga lang ay nahihiya siyang mag-message sa akin. Nung nalaman kong may gusto sa akin si Eileen, ay nagkaroon din ako ng interes sa kanya, Papadudot. Wala pa kaming 1 buwan nang magkausap noon ay sinubukan ko siyang ligawan at sinagot din naman niya ako kaagad. Kasabay ng pagiging opisyal ng relasyon naming dalawa ay ang balitang si Meredith daw ay nagdadalang tao na ng mga panahong yon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na balitaan kong buntis si Meredith noong nabanggit ito sa akin ng pinsang kong si Carl. Pareho lang kasi sila ng circle of friends kaya isa siya sa mga unang nakaalam. Noong mga panahong yon ay wala na kaming masyadong ugnayan ni Meredith. Masyado na siyang naging busy sa buhay niya bilang bagong kasal samantalang ako ay nabaling naman ang atensyon ko sa karelasyon kong si Eileen. Kahit ganoon ay masaya ako para kina Meredith at Albert sa bagong blessing sa buhay nila. Masaya na rin naman ako noon sa buhay, Papadudot. Kontento na ako sa relasyon namin ni Eileen. Aaminin ko na magkaiba sina Eileen at Meredith. Kumpara kay Meredith ay mas masalita si Eileen. Sa aming dalawa siya ang maraming dalang kwento. Mula umaga hanggang gabi ay napaka-energetic niyang tao. Masayahin siya at sobrang positibo ng pananaw niya sa buhay. Ganon pa man kapag naman naggalit siya ay bumabaliktad ang personality nito. Ipaparamdam talaga niya sa iyo ang galit niya kaya hanggat maaari ay iniiwasan kong mangyari yon, Papadudot. Noong nalaman kong buntis si Meredith ay kinontak ko siya para i-congratulate. Doon na ulit nabuhay ang koneksyon namin na matagal nang nananahimik. May pagkakataon nga na ipinakilala ko pa si Eileen kay Meredith noong maimbitahan kami sa gender reveal party ng anak nila ni Albert. Masaya naman si Meredith para sa akin dahil sa wakas ay nahanap ko na raw ang babaeng para sa akin. Maganda siya, Ha? Si Eileen, maganda siya. Oo. Mabait din yan. Tsaka pala kaibigan. Napansin ko nga. Mabilis lang siya makabuo ng bagong kaibigan. Close na nga kami. Kaya nga swerte ako sa kanya eh. Kasi siya yung nagbibigay buhay sa akin ngayon. Mabuti naman kung ganon. At least may isang tao na rin nagbabantay at nagmamahal sa'yo. Yun naman ang kailangan natin, di ba? Isang tao na babantayan natin at aalagaan.
Ganun din, babantayan nila tayo at aalagaan din. Ano namang masasabi mo sa kanya? Ako? Oo, anong first impression mo sa kanya? Kung itsura lang naman ang pag-uusapan, masasabi ko na may taste ka. Siyempre naman. Ngayon ko lang siya nakilala pero ang masasabi ko lang, mukhang siya na talaga ang para sa'yo. Madami kang katangian na halos pareho din ang sa kanya. Talaga? Tulad ng ano? Ayun nga, pareho kayong mahilig sa mga tao. Bagay na bagay kayo. Kaya niyo makisalamuha kanino man. Lagi kayong nakangiti. Approachable tignan. Mabait ang aura niyong dalawa. Kung ano yung kabutihang naramdaman ko sa'yo nung una tayo nagkita, yun din ang naramdaman ko sa kanya ngayon sa una naming pagkikita. Kaya congrats! At nakahanap ko na rin ng tamang babae para sa'yo. So, approved ba? Oo naman! Sobrang approved! Naks naman! May iba tayo. Kumusta pala pagbubuntis mo? Anong feeling? Medyo mahirap tong pagbubuntis ko ngayon eh. Bakit naman? Medyo maselan daw ako magbuntis. Paanong maselan? May sakit ako sa puso, Sean. Ngayon ko lang din nalaman. May sakit ka sa puso? Oo. Yun yung rason kung bakit madali lang akong mapagod noon. Kaya pala madali lang ako mahilo kasi malaki pala tong puso ko. E paano yan? Kakayanin mo raw bang manganak? Oo naman, magaling yung OB ko. Kayang-kaya ko raw maiwasan yung mga komplikasyon. Basta maging strict lang ako sa pagsunod sa instructions niya. Dapat pala doble-doble ang pag-aalaga mo niyan sa sarili mo. Lalo na't hindi madali ang magdala ng bata. Sinabi mo pa. Alam mo kung ano ang pinaka-worst sa pagiging buntis? Ano? Morning sickness. Tapos sobrang sensitive ko sa pagkain. Kung ano yung cravings ko, yun lang talaga yung gusto kong kainin. Hindi ba ayoko ng amoy ng bagoong? Pero ngayon, yun na yung hinahanap-hanap ng ilong ko. Hindi ko naman tinitikman, inaamoy ko lang. Ang weird mo palang maglihi. Correct. Basta, alagaan mo yung sarili mo ha. Ngayong may sakit ka pala, kailangan mong mag-ingat. Huwag kang mag-alala. Maganda ang pag-aalagang ginagawa sa akin ni Albert. Alagang-alaga niya kami ng anak namin. Mabuti naman kung ganun. Pagkatapos ng muling pagkikita namin ni Meredith ay nabuhay ulit ang dati naming pagkakaibigan na parandaliang lumamlam dahil na rin sa pagiging busy namin sa kanya-kanya naming buhay. Nang mga panahong yon ay masasabi kong tanggap na ng puso't isipan ko ang katotohanan. Hanggang kaibigan na lang talaga kami ni Meredith at kontento na ako doon. Wala na akong nararamdamang kirot, wala na akong nararamdamang sakit. Masaya na rin kasi ako noon sa feeling ni Eileen na talaga namang minahal ako ng lubusan. Noong nagbubuntis si Meredith ay ako ang isa sa mga lagi niyang tinatawagan. Nabanggit kasi nito na medyo masena ng pagbubuntis niya kaya ilang buwan din siyang naka-bed rest. Dahil bored sa bahay ay lagi kami nag-uusap sa chat at video call. Ang hindi ko alam, noong mga time na yon ay napapansin na pala ni Eileen ang pagiging close namin masyado ni Meredith. Hindi niya naiwasang magselos, Papa Dudut. Ipinaliwanag ko naman kay Eileen na magkaibigan lamang kami ni Meredith at hanggang doon na lamang ang relasyon naming dalawa. Pero kapag ang puso talaga ay naging insecure, kahit ano pang pagpaliwanag ay mahirap makinig ang isipan natin. Yon ang dahilan ng mga pag-aaway namin ni Eileen noon. Dumating nga rin kami sa puntong pinapili ako ni Eileen kung si Meredith ba o siya ang pipiliin ko. Hindi ko alam pero dahil na rin siguro sa galit ko noon, kaya si Meredith ang pinili ko sa kanilang dalawa. Nakakainis lang kasi na wala siyang tiwala sa akin gayong naipaliwanag ko na ang lahat sa kanya. Papa Dudut, yon ang naging dahilan kung bakit kami nagkahiwalay ni Eileen. Nakakainis lang kasi. Ano bang mahirap intindihin dun? Insan, ikaw na lang umintindi kay Eileen.
Siyempre magsiselos yun kasi girlfriend mo siya. At napansin niya yung pagiging close niyo ni Meredith. Kahit sino naman makakaramdam talaga ng selos. Bakit naman siya magsiselos sa babaeng kasal na? May pamilya na si Meredith. Manganganak na nga siya eh. Sa panahon ngayon, hindi na assurance ang pagkakaroon ng asawa at anak para maagaw ka ng ibang tao. Marami ngayon kahit 10 taon ng kasal, nagagawa pang magloko, di ba? Kahit may anak na, kapag loko-loko, magloloko talaga. Pero hindi ko naman siya lolokohin eh. Hindi ako ganung tao. Hindi ako manluloko at alam mo yun. Oo, alam ko. Alam mo sa sarili mo na hindi mo lolokohin si Aileen. Pero alam niya ba yun? Ganun na ba kalaki ang tiwala niya sa'yo na hindi mo siya ipagpapalit kay Meredith? So wala siyang tiwala sa akin. Natatakot lang siya na mawala ka. Pwes nawala na ako dahil sa ginawa niya. Dahil sa ginawa mo, mas pinatunayan mo lang na tama ang ginawa niyang paghihinala. Pinaramdam mo lang sa kanya na mas mahalaga sa'yo si Meredith kaysa sa kanya. Yun ang masakit, Insan. Si Meredith yun eh. Kaya nga, alam ko alam din ni Aileen yun. Kaya nga siya nagselos eh. Kasi alam niya na mas mahalaga si Meredith sa buhay mo kaysa sa kanya. Mas mahalaga ang kaibigan mo kaysa sa girlfriend mo. Mali ba yung ginawa ko? Naiintindihan ko yung pinanggagalingan mo. Kasi alam ko ang kwento niyo ni Meredith. Pero pinili mo maging kaibigan lang para kay Meredith, di ba? Ikaw yung nagparaya. Si Aileen, pinili mo siya bilang girlfriend mo. Bilang babaeng mamahalin mo. Sana, ipinaramdam mo rin sa kanya na mahal mo rin siya. Mahal ko naman siya. Pero mas mahal mo si Meredith. O, kita mo? Kaya subukan mo ring intindihin si Aileen kung bakit niya nagawa yun. Ano nang gagawin ko ngayon? Bigyan niyo muna ng isa't isa ng space para makapag-isip. Mag-usap ulit kayo kapag pareho na kayong mahinahon. Kapag maaliwalas na pareho ang ulo niyo. Sandali lang. Sagutin ko lang to. Sino yan? Si Mrs. Hello, Han? Nandito ako sa labas ngayon. Bakit? Hindi pa. Nabalitaan ng ano? Bakit? Ano raw nangyari? Ano? Saan siya dinala? Okay, sige. Pupunta na kami ngayon doon. Ano nangyari? Si Meredith at Albert, sinugod daw sa ospital. Ha? Bakit? Ano nangyari sa kanila? May nagbalita raw sa group chat na naaksidente sina Meredith at Albert. Nasa ospital daw sila ngayon. Ha? Ano raw yung sitwasyon nila ngayon? Si Meredith, okay lang ba siya? Hindi ko alam. Nakikibalita pa ako sa asawa ko. Puntaan na lang natin sila. Saang ospital daw sila itinakbo? Sandali, eto, sinesenda ng asawa ko yung lugar. Tara na, ako na mag-drive. Hindi na po namin naabutang buhay si Meredith Papadudut. Ayon kay Albert, binangga ang sasakyan nila ng isang jeep na nag-counterflow habang pauwi sila galing sa grocery. Cardiac arrest ang kinamatay ni Meredith at hindi na siya nakayang isalba pa ng mga doktor. Sa kabilang banda ay napilitan silang ilabas ang batang dinadala nito kahit na premature pa ang baby. Sobrang bilis ng mga pangyayari ng araw na yon. Parang kailan lang nung pinag-uusapan namin ang pagiging ninong ko sa magiging anak niya. Tapos ang mga sumunod na pangyayari ay nakatayo na ako sa morgue habang pinagmamasdan. Ang sarado nitong mata at nangingitim na labi na dati pulang-pula. Hindi ako umiyak nung araw na yon, Papa Dudut, pero labis na sakit ang nararamdaman ng puso ko. Mula sa burol hanggang sa libing ni Meredith ay walang pumatak na luha sa mga mata ko. Hanggang ngayon ay tandang-tanda ko pa ang maamo nito mukha, suot ang isang simpleng puting bestida sa loob ng kanyang ataol. Katulad nung unang araw na nakilala ko siya at nung araw na ikinasal siya. Taglay pa rin ito ang gandang bumihag sa puso ko. Suot ang magandang puting bestida. Mula kay Carl ay nabalita ni Aileen ang nangyari kay Meredith. Kahit galit sa akin ay binalikan ako ni Aileen para i-comfort. Humingi siya ng tawad sa akin at pinatawad ko naman siya. Si Aileen ang naging sandigan ko ng mga araw na sobrang down ako, Papa Dudut. Siyang naging katuwang ko sa pagluluksa dahil sa pagkawala ni Meredith. Dahil doon ay muli naming sinubukang ibalik ang nasira naming relasyon.
At magpahanggang ngayon ay nananatili pa ring matatag ang pagsasama naming dalawa. Sa ngayon ay nananatiling single si Albert at masaya ako na ang anak nila ni Meredith ay naging masigla at malusog. Papa Dudut, dito na po tinatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa Barangay LS 97.1 sa pagbibigay daan para maitampok ang aking kwento sa Barangay Love Stories. Nawa ay manatili kayong number 1. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Sean.